I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo guys, mayroon akong upload videos, updates. Nakikita nyo yan? Ano po ang pumasok sa isip nyo? Well, anyway, shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Kanina yun mga March 5, hindi, March 6, 2026. Yan ang ating mahal na Pangulo, First Lady, at siguro kilala nyo naman yung girl. Siya si Chris Aquino. Wow. Ano guys ang naisip nyo? Well, you know, mga kababayan, sa kasaysayan ng Pilipinas, ang mga Marcoses, never at never sila Ramirez back. At never sila gumawa ng hakbang para gumante. No, hindi po. Kaya talaga naman pinagpapala sila. Why? Si Pangulong Marcos Jr. tumakbo ng pagkapangulo ng Pilipinas. Landslide. 'Di ba? Diyan nyo lang yung makikita kung gaano sila kalakas sa tao at kung gaano sila din minahal ng tao. Dahil nakikita sa pamumuno ng kanyang ama yung mga magagandang nagagawa, yung legasiya ng dating Pangulong Marcos Sr. despite sa mga nangyayari na ginawa sa kanila. 'Di ba? Tingnan nyo naman. Hanggang ngayon pinapakinabangan ng mamayang Pilipino. Yan po ang hindi nakakalimutan ng taong bayan. Sa totoo lang. Sabi dito mga kababayan. Sabi dito guys ng Abante News Online. Ayan, bumisita si Chris Aquino sa bahay Pangulo sa Malacanang Park nitong Biyernes, Marso 6, kung saan siya inimbitahan ni First Lady Liza Araneta Marcos para sa isang simpleng salo-salo. Iyon naman pala, dumalaw siya sa palasyo kasi inimbita siya ng First Lady. Wow guys. Yan, di ba? Nakita nyo yan? Napaka short lang ito guys itong message na ito. Inibita pala siya ng First Lady pumunta. Ano ba ang guys? Ano ba ang related yata si FL? Dahil yung ate yata ni Chris Aquino ay asawa yata ng pinsan ni First Lady. Correct me guys correct me if I'm wrong. Okay, basta parang ganun di ba? So, ayan. Chris bumisita kina BBM, FL, Liza sa Malacanang. Ayan. Correct me guys kung mali ako. Kasi hindi naman hindi naman pala away, hindi mapagganti. Kilala po ang mga Marcoses na mababait sila, hindi sila mapagganti. Ang dalawang pamilya na pinagmula ng lahat ng kaguluhan sa Pilipinas. Sus, utot mo. Yan ay sabi niya, ay, Jesus, para naman napaka nito, kaloka. May niluluto sila para sa politika. Grabe naman. Hindi ba porke pumunta doon, politika na? Itong mga DDS nito, mga kupal. Nagsasanib persa na ang red, pink, at yellow. Kung halimbawa, like for example, kung totoong nagsanib persa, di kulilat kayo talaga. Matakot kayo, di ba? Kawawa naman yung bumulagta sa tarmac. Masarap pala ang suka kinain. Well, dahil kung ang ugali nyo, kasing ugali ni Satanas, sigurado, ganyan ang mga uri ng pag-uutak nyo. Di ba? Ganyan di ba? Kasi ang puso nyo, mapaghiganti, maitim. Sabi ng isa, kawa naman yung bumalagta sa tarmac. Ano ibig niya sabihin? May ebidensya ka? Di ba? Noon Aquino versus Marcos, ngayon Marcos versus Duterte. See? Kung bakit? Matalinong Marcos kaya inaaway sila talaga. Magaling kasi sila mamuno
Kung ikumpara mo dun sa Duterte at saka Aquino, palpak ang pamumuno. Oh, totoo yan. Ano ang legacy ni Cory na iniwan? Mayroon ba? Wala akong natandaan kundi yung revolto lang sa Ortigas Di ba? Tsaka yung mahabang flyover, yun lang. Ewan ko lang, the rest. Basta wala akong nakita. Ito naman Duterte, mga proyekto niya, substandard, palpak. Si PBBM taga-repair, taga-ayos. Tulad ng Kamuning footbridge. O, di ba? Pinalitan ng Pangulo kasi pangit yung gawa. O, tingnan nyo ngayon. Di ba? Baka para kay PBBM for Vice President, Lini for President. Hindi natin alam. Hindi natin alam yun, guys. Kung ang Pangulo willing tatakbo, I don't know. Malay nyo, pag nakakuha tayo ng seat sa United Nation at siya ang ginawa na pinuno, hindi na pwedeng ibig sabihin hindi na sa pwedeng tatakbo sa magka-presidente. Much better naman yun, di ba? Kasi biro mo, isa kang Pilipinong pangulo sa bansa mo, tapos ikaw ang kinuha, di ba? Napaka malaking yon, malaking karangalan sa bansang Pilipinas, di ba? Tapos siya ang namuno, di kayo naloka. Ito, ko lang guys opinion ko lang, or thoughts ko lang yan. So yun mga kababayan, ang kapalagayan nyo, ang mahalaga talaga yung magpapatawad ka sa kapwa mo. Dahil kung wala kang pagpapatawad sa kapwa mo, hindi naman po pwede na magmamatigas ka. Mas maganda yung malambot ang puso mo, may tinatawag na pagpapatawad sa kapwa pag nagkasala, diba? Pairalin yung bilang isang Pilipino na marunong magpatawad sa kapwa. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. Bye everyone. Follow me and likes. Bye guys.